Nagtakip ng tainga si Elena sa nakakabinging tugtog ng banda. 10 taong gulang pa lamang siya, payat at butot balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng pagnanais na higit pa sa kanyang edad. Suot ang punit-punit na damit. Palihim siyang sumisingit sa naglalakihang mga paahan ng mga bisita sa isang marangyang handaan sa loob ng Ayala Alabang. Ang bawat hakbang ay maingat, ang bawat galaw ay may layunin. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basket na punong-puno ng mga sampagita. Sariwa, puting-puti, at may matamis na amoy na tila nanunuot sa bawat sulok ng silid kahit pa natatabunan ng amoy ng mamahaling pabango at masarap na pagkain. Sampagita po, pabili po ng sampagita, pangtanggal malas po, bulong niya. Halos hindi marinig sa ingay ng musika at tawanan. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit nagtataglay ng pagmamadali. Bawat benta ay mahalaga, bawat piso ay mahalaga. Sa barangay Maligaya, naghihintay ang kanyang ina, si Aling Isabel, na may sakit at nangangailangan ng gamot para sa susunod na dosis. Ang larawan ng ina niyang nakahiga, maputla ang mukha, ngunit pinipilit pa ring ngumiti. Ang nagtulak sa kanya upang pasukin ang mundong ito ng karangyaan na tila hindi para sa kanya. Isang matangkad na gwardiya ang biglang humarang sa kanyang dinaraanan. "Hoy bata, anong ginagawa mo rito? Bawal ang namamalimos dito." Nanlaki ang mga mata ni Elena sa takot. Hindi na siya nag-isip pa. Tinalikuran niya ang gwardiya at tumakbo, sumisingit sa pagitan ng mga bisita na nagulat sa biglaang gulo. Ang sampagita sa kanyang basket ay nayanig. Ang ilan ay kumalas at nahulog sa sahig. Tumibok ng malakas ang puso ni Elena, mas mabilis pa sa kanyang mga paa. Ang kailangan niya ay gamot para kay mama. Hindi siya pwedeng mahuli. Habang nagmamadali siyang tumatakbo, hindi niya napansin ang isang figura na lumabas mula sa isang grupo ng mga nag-uusap. Isang malakas na pagbunggo ang nangyari. Nagkalat ang mga sampagita at bumagsak si Elena sa sahig. "Aray ko!" Mahina niyang sambit. "Anong nangyari diyan?" Narinig niyang may nagtanong. Tumingala si Elena. Nakita niya ang isang pares ng makintab na sapatos. Pagkatapos ay isang tuksedo na walang bahid ng dumi. Ang taong kanyang nabunggo ay si Gabriel Reyes, ang sikat na arkitekto at ang may-ari ng napakalaking mansyon na yon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng inis. Ang mga kilay ay salubong. "Pasensya na po, sir," bulong ni Elena. Nagmadaling pulutin ang mga sampagita. Ang gwardiya ay papalapit na. Ngunit bago pa makapagsalita si Gabriel, nakita niya ang takot sa mga mata ng bata at ang determinasyon sa kabila ng pisikal na kahinaan. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Ang inis ay dahan-dahang napalitan ng awa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit merong lungkot sa mga mata ng batang babae na tila pamilyar sa kanya. Isang lungkot na matagal na niyang kinalimutan. "Hintay," sabi ni Gabriel, itinago ang bata sa likod niya nang dumating ang gwardiya. "Okay lang. Anak siya ng isang bisita, nagtatago lang. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo." Nagulat ang gwardiya, ngunit sumunod din. Nang makaalis ang gwardiya, yumuko si Gabriel kay Elena. Ang kanyang boses ay mas malambot na. "Ayos ka lang ba, bata? Anong pangalan mo?" "Elena po." Aniya, unti-unting nawawala ang takot. "Salamat po." "Bakit ka tumatakbo? At bakit may dala kang sampagita?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay napadpad sa maliit na basket. "Pinipilit ko pong magbenta para po sa gamot ni mama," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "May sakit po siya. Kailangan po ng pambili ng gamot." Muling kumirot ang puso ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay sumalamin sa lungkot at matinding pangangailangan ng bata. "Anong sakit ng mama mo?" "Hindi ko po alam. Lagi po siyang inuubo at nahihirapan huminga," paliwanag ni Elena.
Kaya po ako nagbebenta. Kailangan po niya ng pera. Nag-alok si Gabriel ng tulong. Gusto mo bang kumain muna? Maraming pagkain dito at sigurado ako makakahanap tayo ng paraan para matulungan ng mama mo. Inakay niya si Elena sa isang sulok ng sala, malayo sa nagkakaingay na kumpol ng mga tao, patungo sa isang pader na pinalamutian ng mga likhang sining. Habang pinapakalma ni Gabriel si Elena at inaalok siya ng makakain, ang tingin ni Elena ay napadpad sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding ng malawak na sala. Hindi ito isang simpleng dekorasyon. Isa itong detalyadong sketch, isang portrait. Nakaguhit doon ng isang batang babae, maganda at may malungkot na ngiti. Ang kanyang mahabang buhok ay umaalon na, tila hinahaplos ng hangin. May kung anong pamilyar sa kanya sa mukha ng babae. Ang ganda po ng babae sa larawan. Mahina niyang sabi, lumapit sa sketch. Sumunod si Gabriel sa tingin niya at nakita ang larawan. Ito ay isang sining na matagal na niyang pinananatili. Isang alaala na masakit, ngunit hindi niya kayang itapon. Oo, maganda siya, sagot niya. Isang bakas ng lungkot ang narinig sa kanyang tinig. Isa siyang artist. Hinawakan ni Elena ang kwelyo ng kanyang damit. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang hininga ay bumilis. Si Mama yan. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Si Mama Isabel ko yan. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano? Hindi. Hindi yan ang mama mo. Tanggi niya kaagad. Ngunit ang kanyang boses ay naging garalgal. Ang isang alon ng pagtataka at takot ay bumalot sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang babae sa larawan, si Isabel. Ang kanyang Isabel ay matagal nang wala. Namatay na. Pero, totoo po. Tingnan niyo po ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata. Kahit na malungkot po ang kanyang ngiti, ganyan po talaga ang ngiti ni Mama pag pagod na siya. Giit ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkilala. Napakagaling po niya magpinta at ganyan din po siya mag-drawing. Nakikita ko po, kamukha niya po ako. Naglakad si Gabriel papalapit sa larawan, pagkatapos ay tumingin kay Elena. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa portrait patungo sa bata at muling bumalik sa portrait. May kakaibang pagkakahawig. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong tangos ng ilong, ang parehong kislap sa mga mata. Ang mga mata ni Elena ay nagliliyab sa parehong uri ng pagnanais na nakita niya noon sa mga mata ni Isabel. Ang lungkot sa mga mata ni Elena ay nagpapaalala sa kanya ng malungkot na ngiti ng babae sa sketch. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang babaeng akala niyang patay na, ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan, posibleng buhay. At ang batang ito, ang kanyang anak, isang pamilyar na, ngunit matagal nang nakalimutang kurot ng takot ang bumalot sa kanya. Takot na muling umasa, takot sa pagkabigo, takot sa katotohanang maaring pinaglaruan lamang siya ng tadhana. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot na yon, mayroong isang maliit, nanginginig na tanglaw ng pag-asa na umusbong sa kaibuturan ng kanyang puso. Elena, anong pangalan ng mama mo? Tanong ni Gabriel. Halos hindi makahinga. Ang bawat salita ay bumubulong sa hangin na tila takot siyang marinig ang kanyang sariling boses. Isabel po. Si Isabel Reyes po. Tugon ni Elena. Inosenteng inosente. Nang gilalas si Gabriel. Isabel Reyes. Ang kanyang pangalan. Ang babaeng sa loob ng 10 taon ay tanging alaala na lamang sa kanyang isipan ay narito. Sa anyo ng isang maliit na batang babae na nakatayo sa harap niya, may dalang mga sampagita sa gitna ng karangyaan ng kanyang mansyon. Ang sampagita, ang simbolo ng pag-asa at ang tanging tulay ni Elena sa mundong ito ng kasaganaan ay nakakalat sa marmol na sahig. Bawat talulot ay tila nagkukuwento ng isang nakalimutang pag-ibig at isang lihim na buhay. Ang gabi ng pagdiriwang
ay naging isang gabi ng pagtuklas. Isang pagtuklas na puno ng pagkabigla, pagdududa, at isang maliit ngunit kumikinang na pag-asa. Ang kanyang puso ay nahati sa pagitan ng hindi kapanipaniwalang katotohanan na si Isabel ay maaring buhay pa at ang takot sa kung anong ibig sabihin nito para sa kanyang kinabukasan, para sa kanilang lahat. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tanong ang nanatili, nanginginig, ngunit maliwanag. Ang batang ito, si Elena, ay ang bunga ng kanilang pag-ibig, ang kanyang anak. Chuongdu, ang lihim na nakaraan, hindi makapaniwala si Gabriel, ang pangalan, ang mukha sa sketch, ang mga mata ni Elena. Ang lahat ng ito ay bumalot sa kanya na parang isang malamig na alon, bumubulabog sa matagal ng tahimik na sulok ng kanyang puso. 10 taon. 10 taon niyang dinala ang bigat ng pagkawala ni Isabel, ang pagkamatay ng isang pag-ibig na akala niya'y walang hanggan. At ngayon, narito ang isang batang babae, isang munting pag-asa, na nagdadala ng katotohanang maaaring buhay pa ang babaeng minahal niya ng higit sa lahat. Nagsimulang umikot ang kanyang isip, bumalik sa nakaraan, sa mga alaala na matagal na niyang inilibing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang bawat eksena ay naglaro sa kanyang isip na parang isang pelikula, malinaw at masakit. Naalala niya nang una silang magkakilala ni Isabel, 10 taon na ang nakakaraan. Isa siyang baguhang arkitekto noon, puno ng pangarap, habang si Isabel naman ay isang simpleng dalaga mula sa barangay Santa Maria. Isang lugar na halos hindi nakikita sa mapa ng karangyaan ng Manila. Nakilala niya si Isabel sa isang lokal na art fair, kung saan ipinapakita ni Isabel ang kanyang mga gawa, mga sketches at mga disenyo ng pananahi na puno ng kaluluwa at kakaibang ganda. Ang kanyang mga mata, kahit may bakas ng lungkot, ay nagliliyab sa passion at talento. Ang kanyang ngiti ay malungkot, ngunit may pambihirang lambing. Agad siyang nabighani. Si Isabel ay hindi lang maganda. Siya ay matalino, masipag, at may angking talento sa pagguhit at pananahi. Ang kanyang mga kamay ay tila may mahika. Ginagawang sining ang bawat tela at papel. Sa kanyang piling, naramdaman ni Gabriel ang isang uri ng kaligayahan at kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ng mga babaeng kauri niya. Mahal na mahal niya si Isabel, higit sa anupaman. Ang kanilang pag-ibig ay puro, walang bahid ng kaplastikan at ambisyon na nakasanayan niya sa kanyang mundo. Sa isang iglap, handa siyang talikuran ng lahat para kay Isabel. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay hindi tanggap ng lahat, lalo na ng kanyang ina, si Doña Aurora Reyes. Si Doña Aurora ay isang babaeng may matatag na paninindigan at hindi matitinag na pride na nakasanayan ng kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ni Gabriel. Para sa kanya, ang kasal ay isang transaksyon, hindi isang damdamin. Ang pagiging Isabel ay isang malaking balakid sa kanilang reputasyon at posisyon sa lipunan. Si Isabel, para kay Doña Aurora, ay isang hamak na babae, walang pinag-aralan, hindi karapat-dapat. Gabriel, anak, ano ba ang nakikita mo sa babaeng yan? Madiin na tanong ni Doña Aurora isang araw. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. Hindi siya nababagay sa ating pamilya. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng mga Reyes. Nakakahiya. Ina, mahal ko po siya. Hindi ninyo naiintindihan. Pakiusap ni Gabriel. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang. Hindi ko naiintindihan. Tumawa si Doña Aurora, isang tawang puno ng pang-uuyam. Naiintindihan ko, Gabriel. Naiintindihan kong kinakailangan mong pakasalan si Sofia Alonzo. Nakatakda na kayo mula pa noong bata pa kayo. Ang kanyang pamilya ay isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensya sa bansa. Ang kasal na yon ang magpapatatag sa ating imperyo. Hindi mo pwedeng sirain ang lahat dahil lang sa isang mahihirap na babae. Ang bawat salita ni Doña Aurora
ay parang saksak sa puso ni Gabriel. Ngunit hindi pa niya alam ang tunay na kalupitan ng kanyang ina. Isang hapon, habang abala si Gabriel sa trabaho, tumawag si Doña Aurora at sinabing may nangyaring masama. Nagmamadali siyang umuwi. Pagdating niya sa mansyon, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak at halos hindi makapagsalita. Ang mga pulis ay naroon, kasama ang abogado ng pamilya, si Attorney Ramirez. May nawawalang alahas, Gabriel. Hikbi ni Doña Aurora. Ang kwintas ng iyong lola, ang heirloom natin, nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Ang kwintas na yon ay napakahalaga. Hindi lang dahil sa halaga nito, kundi dahil sa sentimental na dahilan. Sino ang... Paano? Nakita si Isabel sa living room. Gabriel, matigas na sabi ni Atty. Ramirez, habang nakatayo sa isang sulok si Isabel, putlang-putla, nanginginig, at umiiyak. Tanging siya lamang ang nasa bahay bukod sa mga katulong. At ayon sa testimonya ng mga kasambahay, tanging siya ang may access sa silid kung saan nakalagay ang kwintas. Nagulat si Gabriel. Hindi gagawin ni Isabel iyon. Ngunit ang mga mata ni Isabel ay nagpapahayag ng takot, hindi pagkakasala. Niyakap niya si Isabel, ngunit itinulak siya nito palayo. Gabriel, hindi ko ginawa. Hindi ko. Kinausap ni Doña Aurora si Isabel nang nag-iisa sa kanyang opisina at doon lumabas ang tunay niyang kulay. Isabel, hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Malamig na tanong ni Doña Aurora. Isang magnanakaw, hindi ka lang nakakasira ng pangalan ng anak ko, pati na rin ng ating pamilya. At ngayon, malalaman kong ikaw ay nagdadalang tao? Nagulantang si Isabel. Doña Aurora, paano ninyo nalaman? Hindi niya kailanman sinabi kay Gabriel ang tungkol sa pagbubuntis. Takot siya. Takot siyang baka ayaw nito ng anak. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ngisi ni Doña Aurora. Ang mahalaga ay ang kinabukasan mo at nang sanggol na yan. Kung hindi ka aalis ngayon, Isabel, ipapakulong kita. May sapat kaming ebidensya. Ipapahiya kita sa buong Maynila. Hindi ka makakahanap ng trabaho at ang anak mo ay lalaki nang may tatak ng kahihiyan. Isipin mo yan, Isabel. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na may ina na isang magnanakaw at preso? Gusto mo bang maranasan niya ang hirap na dulot ng iyong katigasan ng ulo? Ang mga salita ni Doña Aurora ay bumaon sa puso ni Isabel. Ang pinakamamahal niyang anak, na hindi pa man nasisikatan ng araw, ay nanganganib na madamay sa gulo na ito. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Ang tanging paraan ay ang lumayo. Pero, paano si Gabriel? Nangihinang tanong ni Isabel. Huwag kang mag-alala kay Gabriel. Sabi ni Doña Aurora, may matamis ng ngiti, ngunit may laso ng boses. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ay namatay sa isang aksidente. Mas maganda yon kaysa sa malaman niyang iniwan mo siya dahil sa pagnanakaw. Isipin mo, ang anak mo ay magkakaroon ng isang kinabukasan. Ang pangalan niya ay malinis. Kailangan mo lang umalis at huwag na huwag kang babalik. Nang gabing iyon, matapos ang masakit na desisyon, sumulat si Isabel ng isang liham kay Gabriel. Isinulat niya ang lahat ng kanyang damdamin, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang paghihirap. At ang dahilan kung bakit kailangan niyang umalis. Ipinakiusap niya kay Manang Fay, ang matandang mayordoma ng mga Reyes, na lubos niyang pinagkakatiwalaan, na ibigay ito kay Gabriel, ngunit hindi kailanman nakarating ang liham na yon sa kamay ni Gabriel. Agad itong kinuha ni Doña Aurora. Kinabukasan, isang malaking balita ang bumulaga kay Gabriel. Isang aksidente sa bus sa isang malalim na bangin. At isa sa mga biktima ay si Isabel. Ang kanyang pangalan ay nakalagay sa listahan. Ang mundo ni Gabriel ay gumuho. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay ay biglang nawala. Alam niya na ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang ina. Ngunit wala siyang magawa. Ang ebidensya ay napakatibay. Mula noon,
Nagbago si Gabriel. Ang maligaya at pangarap na binata ay naging isang seryoso at malungkuting arkitekto. Sinubukan niyang kalimutan si Isabel, ngunit ang kanyang mukha ay palaging naroon sa kanyang isip. Ang kanyang tawa ay naririnig niya sa bawat tahimik na gabi. Sa kanyang opisina, inilagay niya ang sketch ni Isabel, isang paalala ng pag-ibig na nawala, ng pangarap na naudlot. Samantala, sa Barangay Maligaya, isang mundo na malayo sa karangyaan ng mga Reyes, nagsimula ang bagong buhay ni Isabel. Malayo sa kanyang pagmamahal, malayo sa kanyang pangarap, dala-dala niya ang isang lihim na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang anak. Buhay na mahirap ang dinanas ni Isabel. Ang kanyang tahanan ay isang maliit na bahay, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Bawat sentimo ay binibilang, bawat araw ay isang laban para mabuhay. Ang kanyang kalusugan ay humina, dulot ng pagod at stress, ngunit hindi siya kailanman nawala ng pag-asa. Sa kanyang tabi, lumaki si Elena, isang masayahin at matalinong bata na nagmana ng ganda at talento niya sa pagguhit. "Mama, tingnan niyo po ang ginuhit ko," sabi ni Elena isang hapon. Ipinapakita ang isang simple ngunit puno ng buhay na drawing ng kanilang paligid. Ngumiti si Isabel, bagamat may bahid ng pagod ang kanyang mukha. "Magaling ka, anak. Sana isang araw makapag-aral ka sa isang magandang eskwelahan para mas lalo mong mapaunlad ang iyong talento." Ngunit ang pag-aaral ay isang luho na hindi nila kayang bilhin. Kaya tinuruan ni Isabel si Elena kung paano magtastas ng sampagita, isang tradisyon na pinamana pa sa kanya ng kanyang ina. Araw-araw, magkasama silang gumagawa ng mga sampagita. Ang bawat tahi ay isang panalangin. Ang bawat bulaklak ay isang pag-asa. Ang sampagita, Elena, ay simbolo ng pag-asa at kalinisan. Paliwanag ni Isabel, kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan nating kumapit sa pag-asa. Si Elena ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas. Para sa kanya, tinitiis niya ang lahat. Ang bawat ubo, bawat pananakit ng dibdib, ay kanyang nilalabanan. Ang pag-ibig niya sa kanyang anak ay walang hanggan. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon na umalis, sapagkat para sa kanya, ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang anak sa kamay ng isang Doña Aurora na walang puso. Ang kanyang buhay ay puno ng sakripisyo, ngunit sa bawat pagod, mayroong ngiti sa kanyang labi kapag nakikita niya si Elena na masaya. Hindi niya kailanman sinabi kay Elena kung sino ang kanyang ama. Hindi pa siya handa. At ayaw niyang malaman ng kanyang anak ang masakit na katotohanan ng kanilang nakaraan. Ang malungkot na ngiti sa sketch na nakita ni Elena ay hindi lang isang alaala ng nakaraan ni Gabriel. Ito ay isang salamin ng buhay ni Isabel, puno ng pag-ibig, sakripisyo, at isang lihim na dinala niya sa kanyang puso. Naghihintay ng tamang panahon upang ibunyag. Ngunit ang muling pagkikita ni Elena at Gabriel ay tila ang simula ng pagkakabuo ng mga piraso ng isang puzzle na matagal nang nawawala. Ang nakaraan, na matagal nang inilibing, ay handa nang bumangon at humarap sa katotohanan. Matapos ang kaguluhan ng gabi sa mansyon, hindi na nakatulog pa si Gabriel. Ang pangalan ni Isabel, ang mukha sa sketch, ang mga mata ni Elena. Lahat ito ay sumasayaw sa kanyang isip, naghahabi ng isang tapestry ng nakaraan at kasalukuyan na tila imposible, ngunit hindi matanggihan. Ang ideya na si Isabel ay buhay, at ang batang yon ay kanilang anak, ay isang bomba na sumabog sa kanyang matagal ng tahimik na mundo. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, nakaupo na si Gabriel sa kanyang kotse, nakaparada sa gilid ng kalsada, malayo sa karangyaan ng Ayala Alabang. Hawak niya ang isang maliit na papel na pinunit mula sa notebook ni Elena. Doon nakasulat ang pangalan ng Barangay Maligaya at isang simpleng paglalarawan kung paano makarating sa bahay ni na Mama Isabel. Nang magpaalam si Elena noong nakaraang gabi,
Matapos siyang pakinggan at alukin ng pagkain, ang bata ay palihim na dumulas sa kanyang kamay ang papel na iyon, kasabay ng isang sulyap na puno ng pag-asa at pagmamakaawa. Pinasok ni Gabriel ang barangay Maligaya nang may pag-iingat. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila kakaiba sa masikip at simpleng komunidad. Ang mga bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ang mga kalsada ay maputik at baku-bako. Ang hangin ay amoy usok at alikabok, malayo sa amoy ng mga bulaklak at pabango sa Ayala Alabang. Ang bawat pagliko ay nagdala sa kanya sa isang mundo na matagal na niyang kinalimutan. Isang mundo kung saan nagmula ang kanyang minamahal na si Isabel. Sa wakas, nakita niya ang maliit na bahay na inilarawan ni Elena. Ito ay luma at maliit, ngunit may mga tanim na gulay sa paligid at isang bintana na may nakasabit na kurtinang may simpleng disenyo ng bulaklak. Tumibok ng mabilis ang puso ni Gabriel. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng kotse. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang makalapit siya sa bahay, nakita niya si Isabel. Nakaupo ito sa isang bangko sa labas, manipis at maputla, umiinom ng mainit na tsaa at nagtastas ng mga sampagita. Ang kanyang mga mata ay malalim na, ang kanyang mga kamay ay may mga pilas, ngunit ang kanyang mukha ay may pamilyar na determinasyon na matagal nang inukit sa kanyang isip. Isabel? Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Napaangat ng tingin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang basket ng sampagita ay nahulog sa lupa. Ang mga bulaklak ay nagkalat. Gabriel? Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Buhay ka? Ako dapat ang magtanong niyan. Sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumapit siya, ngunit huminto nang makita ang pag-atras ni Isabel. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Bakit ka nandito pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng 10 taon? Elena, sagot ni Gabriel. Nakita ko si Elena. Sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi niya na ikaw ang mama niya, na buhay ka. Bakit Isabel? Bakit mo itinago ang lahat? Bakit mo pinaniwalaan akong patay ka na? Pinaniwalaan mo ako? Tumawa si Isabel. Isang tawang puno ng pait. Hindi mo man lang ba naisip na baka mayroong iba pang dahilan? Hindi mo man lang ba ako hinanap? Hindi mo man lang ba ipinagtanggol? Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, kasabay ng kanyang matagal nang kinikimkim na sakit. Pinilit nila akong umalis, Gabriel. Pinilit ako ng mama mo. Sinabi niyang ipapakulong ako. Sinabi niyang wawasakin ang pangalan ko at ang pangalan ng anak ko. Anak natin, Gabriel. Buntis ako noon. Hindi mo ba alam? Napaatras si Gabriel. Ang pagbubuntis. Ang mga salita ay bumalot sa kanya na parang latigo. Ang sakit at pagsisisi ay bumaha sa kanyang puso. Buntis ka? Halos pabulong niyang tanong. Hindi ko alam, Isabel. Hindi ko talaga alam. Sinabi niya sa akin na namatay ka sa aksidente. At ang lahat ng ebidensya, ang lahat ay nagsasabi na totoo. Ikinuwento ni Isabel ang kanyang bersyon ng nangyari. Ang pananakot ni Doña Aurora, ang banta sa kanyang anak, ang pagpilit na umalis siya at huwag nang bumalik. Sinabi niya ang tungkol sa liham na isinulat niya, na sana ay nagpaliwanag ng lahat, ngunit hindi kailanman nakarating kay Gabriel. Nakinig si Gabriel, ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat salita. Ang kanyang ina, ang kanyang sariling ina, ang sumira sa kanilang buhay, ang sumira sa kanilang pag-ibig. Ang galit ay nagsimulang umusbong sa kanyang puso, isang galit na matagal nang nakatago sa likod ng lungkot. Ngunit higit sa galit ay ang matinding pagsisisi. Patawarin mo ako. Isabel, sabi ni Gabriel, lumuhod sa harap niya. Ang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Patawarin mo ako sa pagiging bulag, sa pagiging mahina. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, gagawin ko ang lahat para ipagtanggol ka.
para sa inyo ng anak natin. Nakita ni Isabel ang tunay na sakit sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng pamilyar na lambing na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso, na matagal nang pinatigas ng paghihirap, ay dahan-dahang lumambot. Ang pag-ibig na akala niya'y patay na, ay nagsimulang muling magliyab, mahina, ngunit buo. "Bakit ngayon lang, Gabriel?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos lumabas bilang hikbi. "Dahil ngayon ko lang nalaman ang lahat," sagot ni Gabriel. "At ngayon, hindi ko nahahayaang may makapagsira pa sa atin. Hindi ko nahahayaang may makasira pa sa pamilya natin." Sa mga oras na yon, sa gitna ng kanilang muling pagkikita, ang kanilang mga luha ay nagsilbing saksi sa isang pag-ibig na nagtagumpay sa pagsubok ng panahon at panlilinlang. Narinig ni Gabriel ang ubo ni Isabel, ang hirap nito sa paghinga, at nakita ang manipis nitong katawan. Mas lalo siyang nainsulto sa sarili at sa kanyang ina. "Isabel, hindi ko na kayo pababayaan," sabi ni Gabriel, nangangako sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Para gumaling ka, para makapag-aral si Elena. Gagawin ko ang lahat." Simula noon, nagsimula ang isang lihim na alyansa. Tuwing gabi, o kapag maluwag ang kanyang schedule, nagpupunta si Gabriel sa Barangay Maligaya. Madalas ay nagbabago ng anyo. Minsan ay nakasuot ng simpleng damit. Minsan ay nakamaskara para lamang maiwasan ang anumang pagdududa mula kina Sofia at Doña Aurora. Dinala niya si Isabel sa isang pribadong ospital, lihim na binayaran ang lahat ng gastos para sa paggamot nito. Ang mga doktor ay nagbigay ng pag-asa. Ang sakit ni Isabel ay gumagaling, ngunit kailangan ng mahabang panahon ng pagpapahinga at paggagamot. Nagbigay din siya ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila at para sa edukasyon ni Elena. Si Elena, sa una, ay may pag-aalinlangan pa rin. Ang kanyang Tito Gabi ay misteryoso at ang biglaang pagbabago sa kanyang buhay ay nakakabahala. Ngunit sa bawat pagdalaw ni Gabriel, sa bawat kwento na binabahagi niya tungkol sa kanyang trabaho bilang arkitekto, sa bawat lapis at papel na ibinibigay niya kay Elena, unti-unting lumambot ang puso ng bata. "Tito Gabi, totoo po ba na ikaw ang nagdisenyo ng malaking gusali sa Makati?" tanong ni Elena isang hapon habang nagpipinta sila sa labas ng bahay. "Oo, Elena. Bakit?" ngiti ni Gabriel. "Ang galing niyo po. Gusto ko rin pong maging katulad niyo. Magdidisenyo ako ng bahay na may hardin na puno ng sampagita para kay Mama." "Masayang," sabi ni Elena. "Magandang ideya iyan," sabi ni Gabriel habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa piling ni Elena, naramdaman niya ang isang kaligayahan na matagal nang nawala. Nagsimula siyang ibahagi ang kanyang mga kaalaman sa pagguhit kay Elena. Itinuturo ang iba't ibang techniques at perspectives. Nagkaroon sila ng sariling mundo, isang mundo na puno ng paglikha at pag-asa. Dahan-dahan, binuksan ni Elena ang kanyang puso kay Gabriel. Ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng sariling silid-aklatan, ang pangarap na makapaglakbay, at ang pinakamalalim niyang pangarap, ang makita si Mama Isabel na muling gumaling at ngumiti ng walang bakas ng lungkot. Ibinahagi din niya ang kanyang mga takot. Ang takot na mawalan ng ina. Ang takot na laging maging mahirap. "Huwag kang mag-alala, Elena," sabi ni Gabriel, niyakap ang bata. "Nandito si Tito Gabi. Hindi ka na namin pababayaan. Hindi na kayo pababayaan ni Mama Isabel." Sa loob ng ilang linggo, naging masigla si Isabel. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkaroon ng kulay. Ang kanyang ubo ay nabawasan. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanilang munting tahanan. Ang pagmamahal ni Gabriel, ang kanyang pagbawi, ay nagbigay ng bagong lakas kay Isabel. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Samantala, sa mundo ng karangyaan,
Si Sofia Alonso ay nagsimulang makaramdam ng pagdududa. Si Gabriel, ang kanyang nakatakdang mapangasawa, ay naging malayo at mailap. Madalas itong wala sa mansyon at kapag naroon naman ay malalim ang iniisip, tila may malaking pasanin na dinadala. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot, ay mayroon ng kakaibang kislap. Isang kislap na hindi niya maintindihan at kinatatakutan. Gabriel, saan ka ba nanggaling? Tanong ni Sofia isang gabi nang dumating si Gabriel na amoy usok at parang galing sa isang malayong lugar. Ang bawat gabi ay wala ka rito. Mayroon ka bang tinatago? Wala kang pakialam. Malamig na sagot ni Gabriel na hindi man lang siya tinignan. May mga mahalaga lang akong inaasikaso sa proyekto. Hindi mo na kailangan malaman. Ang sagot ni Gabriel ay parang suntok sa dibdib ni Sofia. Ang pagtanggi ni Gabriel na ibahagi ang kanyang buhay ay nagpatindi sa kanyang hinala. Hindi ito ang Gabriel na kilala niya. Ang Gabriel na, bagamat malungkutin, ay palaging magalang at tapat sa kanya. Kahit bilang isang kaibigan, ngayon, may kung anong nagbago. Nagsimulang sundan ni Sofia si Gabriel. Umupa siya ng isang pribadong investigador, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging maingat at epektibo. Sa loob ng ilang araw, nagbigay na ng report ang investigador. Ang Mr. Reyes po ay madalas na bumibisita sa isang barangay Maligaya. Mayroon po siyang tinutulungang babae at bata doon. Isabel po ang pangalan ng babae at Elena ang bata. Nang makita ni Sofia ang larawan ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at galit. Ito, imposible. Mayroon siyang narinig tungkol sa isang Isabel mula kay Doña Aurora noon. Isang babaeng namatay sa isang aksidente, isang babaeng kinamumuhian ni Doña Aurora. Ngunit ang Isabel na ito, buhay. At kasama si Gabriel, agad niyang kinausap si Doña Aurora. Doña Aurora, may kailangan po kayong malaman. Nakinig si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay seryoso. Nang ipakita ni Sofia ang mga larawan at ang report ng investigador, ang dating kalmado at matatag na Doña Aurora ay nagalit. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isabel? Buhay siya at may anak na kasama si Gabriel? Bulong ni Doña Aurora na tila hindi makapaniwala. Ang kanyang dating takot sa kahihiyan ng pamilya ay muling nagbalik. Mas matindi at mas mapanganib kaysa noon. Imposible! Hindi pwede! Matagal na siyang patay. Panloloko ito. Isa siyang magnanakaw at manloloko. Ang pagdududa at galit ni Sofia ay naging gasolina sa apoy ng galit ni Doña Aurora. Ang dalawang babae na parehong may pagnanais na kontrolin si Gabriel at ang kanyang posisyon sa lipunan ay nagkaisa. Ang isang bagong, mas madilim na plano ay nagsimulang mabuo sa kanilang isip. Ang tahimik na suporta ni Gabriel para kina Isabel at Elena ay malapit ng masira at ang bagong pag-asa na kanilang natagpuan ay nasa bingit ng isang malaking pagsubok. Ang sigwa ay papalapit na at ang lahat ng pinagsikapan ni Gabriel na itago ay handa nang sumabog sa harap ng publiko. Chuong Satro, ang baluktot na katotohanan, ang tahimik na suporta ni Gabriel para kina Isabel at Elena ay malapit ng masira. At ang bagong pag-asa na kanilang natagpuan ay nasa bingit ng isang malaking pagsubok. Ang sigwa ay papalapit na at ang lahat ng pinagsikapan ni Gabriel na itago ay handa nang sumabog sa harap ng publiko. Sa malaking silid-aralan ni Doña Aurora, kung saan ang bawat sulok ay pinupuno ng mahahalagang aklat at lumang retrato ng kanilang angkan, ay tila bumagsak ang isang bomba. Hawak-hawak ni Sofia Alonso ang mga larawan at ang detalyadong ulat ng investigador. Ang kanyang ngiti ay may bahid ng tagumpay at kasamaan. Sa harap niya ay si Doña Aurora, na kanina'y kalmado ngunit ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang sinisipat ang bawat ebidensya. Doña Aurora, hindi po kayo nagkamali. Buhay nga po si Isabel.
At hindi lang yon. Sabi ni Sofia, ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Mayroon po silang anak ni Gabriel, si Elena po, ang batang babae na nakita nyo sa mansyon nyo. Parehong-pareho po ang mukha ng bata kay Gabriel at may mga detalye po sa report na nagtuturo sa kanila. Sa barangay Maligaya sila nakatira. At si Gabriel po, palihim na pumupunta roon, nagbibigay ng pera, nagpapagamot sa babaeng yan. Nabitawan ni Doña Aurora ang hawak niyang kape. Ang ingay ng basag na tasa ay tila nagpapahiwatig ng kanyang bumabagsak na mundo. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla pagkatapos ay namula sa galit. Ang mga mata niya ay nagliyab sa isang apoy na mas matindi pa kaysa sa apoy na nakita ni Gabriel noon. Imposible! Hindi ito maaring mangyari. Patay na siya. Nakita ko ang pangalan niya sa listahan ng mga namatay. Ito ay isang panloloko. Isa siyang magnanakaw at manloloko. Gusto niyang sirain ang buhay ng aking anak. Gusto niyang sirain ang ating pangalan. Ang dating takot sa kahihiyan ng pamilya ay muling nagbalik. Mas matindi at mas mapanganib kaysa noon. Ang reputasyon ng mga Reyes, ang kanilang posisyon sa lipunan, ang kanilang malinis na pangalan na pinaghirapan ng maraming henerasyon ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pag-iisip na ang isang hamak na babae na tulad ni Isabel, na may isang anak na illegitimate ni Gabriel, ay maaring magdulot ng matinding kahihiyan sa kanila ay isang insulto na hindi matanggap ni Doña Aurora. Huwag po kayong mag-alala, Doña Aurora. Sabi ni Sofia, lumapit at mahinahong inalo ang matanda. Sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay nagtatagumpay. Ang kanyang pagkamuhi kay Isabel, ang karibal niya sa pagmamahal ni Gabriel, ay sumisiklab. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Mayroon tayong paraan. Mayroon tayong mga koneksyon. Ang dalawang babae na parehong may pagnanais na kontrolin si Gabriel at ang kanyang posisyon sa lipunan ay nagkaisa sa kanilang galit at takot. Ang isang bagong, mas madilim na plano ay nagsimulang mabuo sa kanilang isip. Hindi lang basta itatago ang katotohanan, sisirain nila ang katotohanan. Baluktutin nila ito. Sa sumunod na mga araw, isang kampanya ng paninira ang inilunsad ng lihim ngunit malawakan. Ginamit ni Doña Aurora at Sofia ang kanilang malawak na koneksyon sa media, partikular sa mga tabloid na pahayagan at mga website ng tsismis upang magpalaganap ng mga balita at tsismis na magpapabagsak sa reputasyon ni Isabel. Eksklusibo! Gold digger bumalik mula sa libingan upang linlangin ang mayamang arkitekto. Iyan ang headline ng isang pahayagan na kumalat ng mabilis. Bumalik na ang ex-convict at mga agaw ng asawa. May anak na nga ba sa kilalang Reyes? Ito naman ang laman ng isang popular na blog na mabilis na naging viral. Ang mga tinig sa social media ay umalingaw-ngaw. Ang babaeng iyan ay walang delikadesa. Dapat siyang ikulong. Kawawang Gabriel, nililinlang ng isang babaeng walang-wala. Baka hindi naman talaga anak ni Gabriel ang bata. Kailangang ipa-DNA test. Ibinabalik ng mga artikulo ang mga lumang kasinungalingan ni Doña Aurora tungkol sa pagnanakaw. Inilalarawan nila si Isabel bilang isang kriminal na dating nakulong, isang immoral na babae na lumabas sa dilim upang sirain ang isang respetadong pamilya. Sinisikap nilang ihiwalay si Elena kay Gabriel. Itinatanim ang binhi ng pagdududa tungkol sa pagiging tunay na ama ni Gabriel sa bata. Ang layunin ay simple, sirain ang pagkatao ni Isabel, sirain ang kredibilidad niya, at gawin siyang isang nilalang na walang sino man ang paniniwalaan. Nakarating ang mga balita kay Isabel na nagbabasa ng lumang pahayagan sa kanilang maliit na bahay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Ang kanyang puso ay dinudurog. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagsisikap na mabuhay ng marangal para sa kanyang anak ay sinisira sa isang iglap. Ang mga luha
ay dumaloy sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Mama, anong nangyari? Bakit po may ganito sa pahayagan? Tanong ni Elena. Nakalalabas lang ng kanilang silid, nakita ang luha ng kanyang ina. Lumapit siya at kinuha ang pahayagan. Ang kanyang maliit na mga mata ay lumaki habang binabasa ang mga kasinungalingan. Pero mama, hindi po totoo yan. Hindi po kayo magnanakaw. Hindi po kayo masamang tao. Niyakap ni Isabel ang kanyang anak ng mahigpit. Hindi totoo, anak. Huwag kang maniniwala sa kanila. Ginagawa nila ito para saktan tayo, pero hindi tayo susuko. Ngunit sa kanyang puso, mayroong isang malaking takot. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa ganoong kalaking kapangyarihan? Hindi nagtagal. Nagpasya si Doña Aurora na hindi sapat ang mga balita at tsismis. Kailangan ng isang personal touch, isang pampublikong pagpapahiya na maglalagay kay Isabel sa lugar niya, sa harap ng maraming tao, upang walang sino man ang maglakas loob na paniwalaan pa ang kanyang kwento. Isang araw, habang sina Isabel at Elena ay papauwi mula sa pamimili ng mga materyales para sa kanilang sampagita sa isang abalang public market sa Maynila, may biglang sumalubong sa kanila. Ito ay si Doña Aurora, kasama si Sofia, at sa likod nila ay ilang mamamahayag na may mga kamera, tila nag-aabang ng isang scoop. Aba, sino ang nandito? Matigas na sabi ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng paghamak, sapat upang marinig ng mga taong dumadaan. Lumapit siya kina Isabel at Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang magnanakaw na bumalik mula sa libingan, ang walang hiyang babae na nang-aakit ng asawa ng ibang tao. Napatigil si Isabel. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nagulat siya sa biglaang pangyayari. Tinangka niyang hilaing paalis si Elena, ngunit hinarangan sila ni Sofia. Isabel, talaga bang wala kang delikadesa? Sabi ni Sofia, isang ngiting mapanukso ang nasa labi. Matapos mong sirain ang pamilya namin, bumalik ka pa para manggulo at ginagamit mo pa ang isang bata? Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan tungkol sa akin at sa anak ko. Matapang na sabi ni Isabel. Kahit nanginginig ang kanyang boses, niyakap niya si Elena ng mahigpit na tila pinoprotektahan ito mula sa mga masasamang salita. Ngunit hindi tumigil si Doña Aurora. Lumapit pa siya. Itinuro si Isabel sa harap ng mga kamera at mga taong nagtitipon. Anong karapatan ang sinasabi mo? Ikaw ang walang karapatan. Ikaw na magnanakaw. Ikaw na nagnakaw ng mahalagang alahas namin. Tapos ngayon, gusto mo pang nakawin ang anak ko at ang kanyang hinaharap. At ikaw, Elena. Bumaling siya kay Elena. Ang kanyang tingin ay puno ng pang-uuyam. Huwag kang maniniwala sa mama mo. Ang mama mo ay isang sinungaling. Ang mama mo ay masamang babae. Hindi siya karapat-dapat sa iyong tiwala. Ang mga salita ni Doña Aurora ay parang sampal sa mukha ni Isabel. Ang sakit ay umagos sa kanyang puso. Mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado para kay Elena. Ayaw niyang makita ng kanyang anak ang kanyang kahinaan. Ayaw niyang matakot si Elena, ngunit si Elena na nakarinig ng lahat ng ito ay hindi nakapagpigil. Ang kanyang mga mata na dati nagliliyab sa pag-asa ay ngayon ay nagliliyab sa galit. Ang kanyang maliit na kamao ay nakakuyom. Hindi po totoo yan. Hindi po masamang tao ang mama ko. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay matinis, ngunit matapang. Ikaw po ang masama. Ikaw po ang sinungaling. Pinipilit niyo pong saktan ng mama ko. Pero hinding-hindi po ako maniniwala sa inyo. Mama, huwag po kayong maniwala sa kanila. Yumakap si Elena ng mahigpit kay Isabel. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nagsasabing, "Nandito ako, Mama. Hindi kita iiwan. Hindi ako maniniwala sa kanila." Ang kanyang mga mata ay matapang na tumingin kay Doña Aurora. Puno ng paghamak. Ang pagtatanggol ni Elena ay isang sandata,
isang kalasag laban sa mga paninira. Nagulat si Doña Aurora sa katapangan ng bata. Hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon. Si Sofia naman ay nagulat din, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang pagiging mapanukso. Ang mga kamera ay patuloy sa pagkuha ng litrato. Ang mga mamamahayag ay nagtatala ng bawat salita. Ang eksena ay isang pampublikong pagpapahiya, isang palabas na ginawa upang durugin si Isabel. Si Isabel, kahit nasasaktan, ay nakaramdam ng lakas mula sa kanyang anak. Sa harap ng mga nanonood, sa harap ng mga kasinungalingan, nanindigan siya. Hinalikan niya ang ulo ni Elena. Salamat anak, mahal na mahal kita. Ang sikat ng araw ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon at kasamaan. Ang tanging liwanag lamang ay ang pagmamahalan ni na Isabel at Elena. Isang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang kasinungalingan o paninira. Ang kanilang pag-asa, bagamat nababalot ng puot at galit, ay nanatiling matatag. Ngunit sa likod ng kanilang lakas, mayroong tanong, kailan matatapos ang lahat ng ito? Kailan mananaig ang katotohanan laban sa kasinungalingan? Ang sigwa ay papalapit na at ang lahat ng pinagsikapan ni Gabriel na itago ay handa nang sumabog sa harap ng publiko. Ngunit ang pagdududa ni Gabriel sa kanyang ina ay nagsimula ng umusbong at ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang pamilya ay lumalakas. Chuong Si, ang tinig ng katotohanan, sa loob ng malalaking pader ng mansyon ng mga Reyes na tila binabalot ng mga sikreto at kasinungalingan, mayroong isang kaluluwa na matagal nang nagdadala ng mabigat na pasanin. Si Manang Fe, ang matandang mayordoma na halos kalahati ng kanyang buhay ay inilaan sa paglilingkod sa pamilya Reyes, ay tahimik na nakasaksi sa lahat. Sa loob ng 10 taon, nakita niya ang pagbagsak ng pag-ibig ni na Gabriel at Isabel, ang pagdurusa ng 2 pusong pinaghiwalay ng isang inang mapaghiganti. Nakita niya ang bawat luha ni Gabriel, ang bawat pait sa mga mata ni Doña Aurora, at ang bawat panlilinlang na isinagawa upang itago ang katotohanan. Ngunit ang pagpapahiya kina Isabel at Elena sa publiko, ang nakakapanghinang saksak sa kanilang dangal, ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Hindi siya makatulog sa gabi. Ang larawan ng umiiyak na si Elena na mahigpit na nakayakap kay Isabel, ang matapang na mga mata ng bata na humaharap kay Doña Aurora, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang kanyang matagal nang hinahawakang katapatan kay Doña Aurora, na tila isang tanikalang gumagapos sa kanya, ay unti-unting kumakalas. Ang kanyang konsensya ay humihingi ng katarungan. Ang kanyang puso, na may malambot na puwang para kay Isabel, ay hindi na makakayanan pa ang pighati na nakikita niya. Isang gabi, habang tahimik na naglilinis si Manang Fe sa silid-aklatan ni Doña Aurora, ang kanyang kamay ay biglang napahawak sa isang lumang kahon sa likod ng isang tumpok ng mga libro. Isang kahon na matagal nang nakalimutan, na tanging siya lamang ang nakakaalam. Sa loob niyon, nakabalot sa isang lumang panyo, ay isang liham. Ang liham na isinulat ni Isabel 10 taon na ang nakakaraan. Ang liham na ibinigay sa kanya ni Isabel bago ito umalis. Ang liham na ipinangako niyang ibibigay kay Gabriel, ngunit lihim na kinuha at itinago ni Doña Aurora. Ang sulat kamay ni Isabel ay malinaw pa rin. Ang bawat salita ay tila sumisigaw ng katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Fe habang hawak ang liham. Hindi na siya makapagpatuloy sa pananahimik. Hindi niya pwedeng hayaang masira pa ang buhay ng mga inosente. Kailangan niyang gawin ang tama. Para kay Isabel, para kay Elena, para kay Gabriel. Kinabukasan, sa isang liblib na sulok ng parke, lihim na nakipagkita si Manang Fe kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay mas matindi. Gabriel, anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang lahat ng totoo. Nakinig si Gabriel.
Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang may tinatago si Manang Fe, ngunit hindi niya inaasahan ang lalim ng kasinungalingan. Isinaysay ni Manang Fe ang lahat. Ang paghahanap niya sa liham ni Isabel, ang pagbabanta ni Doña Aurora, ang pag-imbento ng kwento tungkol sa pagnanakaw, at ang pagmamalupit sa isang buntis na si Isabel. Inilahad niya ang lahat, mula sa pagbaluktot ng katotohanan hanggang sa pagpapalit ng pangalan ni Isabel sa listahan ng mga namatay sa aksidente. Sa bawat salita, tila hinahampas ng latigo ang puso ni Gabriel. At ito, Gabriel, sabi ni Manang Fe, iniabot ang liham na may nanginginig na mga kamay. Ito ang sulat ni Isabel para sa iyo. Ang sulat na hindi kailanman nakarating sa iyo. Nang basahin ni Gabriel ang liham, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang bawat salita ni Isabel ay nagsasabi ng kanyang pagmamahal, ang kanyang pighati, ang kanyang sakripisyo para sa kanilang anak. Mahal kong Gabriel, kung nabasa mo man ito, ibig sabihin ay umalis na ako. Hindi dahil hindi na kita mahal, Gabriel. Mahal na mahal kita, higit pa sa aking buhay. Ngunit kailangan kong umalis. Pinilit ako ng iyong ina. Binantaan niya ako, Gabriel. Sinabi niyang ipapakulong niya ako. Nawawasakin niya ang pangalan ko at ang pangalan ng anak natin. Oo, Gabriel, buntis ako. May anak tayo. At kailangan kong protektahan siya. Hindi ko kayang hayaang lumaki ang ating anak na may ina na tinatawag na magnanakaw at preso. Kaya't umalis ako. Para sa kanya. Para sa ating anak. Huwag kang mag-alala sa akin. Kakayanin ko ito. Babangon ako. Hindi ko alam kung kailan at kung paano, ngunit babalik ako. Para sa ating anak. Para sa'yo. Sana isang araw, maintindihan mo ako. Sana isang araw magkita muli tayo. Mahal na mahal kita, Gabriel. Palagi, Isabel. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ang mga luha ay dumaloy ng walang tigil sa kanyang mga pisngi. Ang sakit, ang pagsisisi, ang galit, lahat ay nagsama-sama sa isang malakas na pagbulusok ng emosyon. Ang kanyang ina, ang kanyang sariling ina, ang gumawa ng lahat ng ito. Ang kanyang ina ang sumira sa kanilang buhay. Ang kanyang ina ang nagkaila ng pagiging ama niya kay Elena. Ang kanyang ina ang naging sanhi ng 10 taong pighati at pagdurusa. Manang Fe, bakit ngayon lang? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ko na po kayang panatilihin pa ang sikretong ito, Gabriel. Hikbi ni Manang Fe. Ang pananahimik ko ay nagdulot ng labis na sakit. Hindi ko na po kayang tingnan si Isabel at Elena na muling sinasaktan. Patawarin mo po ako, anak. Niyakap ni Gabriel si Manang Fe. Ang pagpapatawad ay hindi na kailangan pang sabihin. Ang matandang babae ay hindi isang kalaban, kundi isang biktima rin ng kanyang ina. Ngunit ngayon, siya ay naging isang kaalyado na may hawak na susi sa katotohanan. Dala-dala ang bigat ng katotohanan, ngunit may bagong lakas at determinasyon. Nagsimulang maghanda si Gabriel. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Ang kanyang ina, si Doña Aurora, ay isang makapangyarihang babae na may malawak na impluwensya. Ngunit mayroon siyang sandata, ang katotohanan. At mayroon siyang Elena. Matapos ang pagpapahiya sa palengke, mas lalong naging matatag si Elena. Ang kanyang mga mata, kahit may bakas ng sakit, ay nagliliyab sa isang matinding pagmamahal sa kanyang ina. Nakita niya ang pighati sa mga mata ni Isabel at iyon ang nagtulak sa kanya upang maging mas matapang. Papa Gabi, hindi po tayo pwedeng sumuko, sabi ni Elena kay Gabriel habang sinasanay niya ang batang magsulat ng kanyang pangalan. Ginagamit na niya ang Papa Gabi ngayon, isang simbolo ng kanilang lumalalim na ugnayan. Si Mama po, kailangan niya tayo. Alam ko po, magtatagumpay po ang katotohanan. Ang mga salita ni Elena ay parang musika sa tenga ni Gabriel.
Ang kanyang inosenteng pananaw, ang kanyang walang hanggang paniniwala sa kabutihan, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Si Elena ang kanyang pinakamalaking inspirasyon. Dahil kay Elena, handa siyang gawin ang lahat. Harapin ang lahat. Kahit pa ang sarili niyang ina. Kinolekta ni Gabriel ang lahat ng ebidensya. Ang liham ni Isabel, ang detalyadong salaysay ni Manang Fe, at maging ang mga lumang report ng pulis at ospital na nagpapakita ng irregularidad sa kaso ng pagkamatay ni Isabel. May mga butas sa kwento ng aksidente, mga detalye na noon ay kanyang pinaniwalaan, ngunit ngayon ay nagsasabi ng iba. Sa tulong ng isang tapat na abogado na kaibigan niya, binuo niya ang isang malakas na kaso. Binalikan niya si Isabel, ipinaliwanag ang lahat ng kanyang nalaman, at ipinakita ang liham na matagal nang nawawala. Umiyak si Isabel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Ang bigat ng 10 taong sikreto ay tila nawala sa kanyang mga balikat. Ngayon, may kakampi na siya. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Isabel, handa ka na bang lumaban? Tanong ni Gabriel, hawak ang kamay niya. Haharapin natin sila, ipapakita natin sa mundo ang totoo. Tumango si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Handa ako, Gabriel, para sa anak natin, para sa ating lahat. Dumating ang araw ng engagement party ni na Gabriel at Sofia. Isang malaking selebrasyon na idinaos sa ballroom ng isa sa pinakamahal na hotel sa Makati, puno ng mga maimpluwensyang tao, politiko at mga sikat na personalidad. Si Doña Aurora at Sofia ay nasa tuktok ng kanilang tagumpay, may ngiti sa kanilang mga labi, sigurado sa kanilang panalo. Ang lahat ng kasinungalingan ay tila nagtagumpay. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan, nag-aabang sa formal na anunsyo ng kasal. Ngunit nang magsisimula na si Doña Aurora sa kanyang talumpati, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Tumigil ang lahat. Ang musika ay humina. Tumayo si Gabriel sa pasukan, matikas, puno ng galit at tapang. Sa kanyang tabi ay si Elena, nakasuot ng simpleng puting bestida, hawak ang isang sariwang gawa na sampagita na tila simbolo ng kanilang pag-asa. Sa likod nila ay si Isabel, may hawak na litrato niya at ni Elena, manipis pa rin, ngunit may matatag na tindig. At sa tabi niya ay si Manang Fe, na may dalang isang lumang brown envelope. Ang mga mamamahayag ay nagulat. Ang mga kamera ay nagsimulang kumislap. Ang bulong-bulungan ay lumaganap sa bulwagan. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Sino ang mga iyan? Sigaw ni Sofia, ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot at pagkabigla. Naglakad si Gabriel patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ay matatag. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Doña Aurora. Ang ngiti ni Doña Aurora ay naglaho, napalitan ng panginginig. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tila umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Narito ako hindi upang ipagdiwang ang kasalan, narito ako upang ibunyag ang katotohanan. Nagsimula siyang magsalita, malinaw at detalyado. Ang kanyang mga salita ay tila bumabayo sa puso ng bawat nakikinig. Sinimulan niya sa kanyang pag-ibig kay Isabel, ang pagkakakilala nila at ang pagtutol ng kanyang ina. Pagkatapos, isa-isa niyang inilahad ang mga kasinungalingan, ang pag-imbento ng kwento ng pagnanakaw, ang pagbabanta kay Isabel, ang pagtatago ng pagbubuntis, ang peking aksidente, at ang 10 taon ng panlilinlang. Ibinigay niya kay Manang Fe ang mikropono. Si Manang Fe ang matagal ng tagapaglingkod ng pamilya Reyes. Nakita niya ang lahat ng kasinungalingan at ngayon, handa siyang magsalita. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Fe, ngunit matatag ang kanyang boses. Ang lahat ng sinabi ni Gabriel ay totoo. Ako ang nagbigay ng liham ni Isabel kay Doña Aurora na nangakong ibibigay kay Gabriel, ngunit itinago niya iyon at itinago niya rin sa lahat na si Isabel ay buntis. Ako po ang saksi sa kanyang kalupitan.
Pagkatapos, kinuha ni Gabriel ang liham. Ito ang liham na isinulat ni Isabel para sa akin. 10 taon na ang nakakaraan. Ang liham na magpapaliwanag ng lahat. At ito, ang babae na akala kong patay na, si Isabel. Inakay niya si Isabel sa harap ng entablado. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa una, hindi siya makapagsalita. Tila natatakot pa rin. Ngunit nang tignan niya si Elena, na nakangiti at nagbibigay ng lakas, at nang hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay, nakahanap siya ng tapang. Ang pangalan ko po ay Isabel Reyes. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina sa una, ngunit unti-unting lumalakas. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako masamang babae. Mahal na mahal ko po si Gabriel at pinilit po akong umalis para protektahan ang aming anak, si Elena. Ipinakita niya ang litrato niya at ni Elena. Ito po ang aking anak, ang bunga ng pag-ibig namin ni Gabriel. Ang batang pinilit nilang ipagkaila, ang batang pinilit nilang ipahiwalay sa kanyang ama. Ngunit hindi po nila nagawa. Nandito po kami ngayon upang ipagtanggol ang aming dangal, ang aming pagmamahal, at ang aming karapatan sa katotohanan. Ang bulwagan ay napuno ng katahimikan. Ang lahat ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Doña Aurora ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay naging abo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at galit. Si Sofia ay tulala. Ang kanyang pangarap na maging Mrs. Reyes ay gumuho sa isang iglap. Muling lumapit si Elena sa kanyang mama Isabel, inabot ang sariwang sampagita. Mama, ito po ang sampagita. Simbolo po ng pag-asa. Hindi po tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagtatanggol. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ng kamera ay tila nagsasabog ng katotohanan. Ang bawat kislap ay tila nagpapakita ng liwanag sa madilim na sulok ng kasinungalingan. Ang tinig ng katotohanan na matagal nang pinipigilan ay sa wakas ay umalingaw-ngaw, malakas at malinaw, na gumigising sa lahat ng natutulog na kaluluwa. Ang gabi ng pagdiriwang ay naging isang gabi ng paglantad, isang gabi kung saan ang katotohanan ay nagtagumpay at ang mga kasinungalingan ay gumuho na parang mga baraha. Ang bagong simula ay nagsisimula na. Chuong 6, ang bagong simula. Ang bulwagan, na kanina'y puno ng ingay ng musika at tawanan, ay ngayon ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga ilaw ng kamera ay patuloy sa pagkidlat, ngunit ang kanilang mga tunog ay tila nawala sa matinding tensyon. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon, pagkabigla, pag-aalala, pagtatataka, at maging ang ilang ay may bakas ng kahihiyan. Si Doña Aurora, na nakatayo sa isang sulok, ay tila isang estatwa ng yelo. Ang kanyang dating matigas na paninindigan ay gumuho. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang pangarap na perpektong gabi ay naging isang bangungot at ang kanyang matagal nang itinagong mga kasinungalingan ay nalantad sa harap ng buong Maynila. Ang kanyang mukha ay namutla. Pagkatapos ay namula sa galit at sa huli ay nanatiling abo. Tila nawalan na ng kulay. Si Sofia, na kanina'y may ngiti sa labi, ay ngayon ay parang isang manikang nawalan ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Hindi makapaniwala na ang lahat ng kanyang mga plano at pagnanais ay biglang naglaho na parang bula. Ang kanyang pangarap na maging Doña Reyes ay gumuho sa isang iglap at ang kanyang reputasyon na pinaghirapan niyang panatilihin sa loob ng mahabang panahon ay nasira ng tuluyan. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Gabriel patungo kay Isabel at sa huli ay kay Elena. Isang tingin na puno ng galit, pagkabigo at matinding puot. Ngunit sa gitna ng kaguluhang yon, si Gabriel ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang braso
ay mahigpit na nakapulupot kay Isabel at ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Elena. Ang tatlong figura ay tila isang pamilya na matagal nang nawawala, ngunit sa wakas ay natagpuan ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Ang mga luha ay dumaloy sa mga mata ni Isabel, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa at paglaya. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel, ang pagmamahal na matagal nang nawala, at ang presensya ng kanyang anak na nagbigay sa kanya ng lakas. Ang mga mamamahayag ay nagmadali. Ang kanilang mga mikropono ay nakatutok kina Gabriel, Isabel, at Manang Fe. Ang mga tanong ay nagsimulang dumaloy, sunod-sunod, na tila naghahanap ng bawat detalye ng dramatikong pagbubunyag na ito. Ang dating tahimik na mga whispers ng chismis ay naging malakas na pagbulong-bulungan, at ang mga headlines sa susunod na araw ay sigurado na magiging makasaysayan. Sa mga sumunod na araw, ang buong bansa ay nagulantang sa balita. Ang iskandalo sa pamilya Reyes ay naging sentro ng lahat ng usapan, mula sa mga tabloid hanggang sa mga respetadong news outlets. Ang mga pagbubunyag ni Gabriel, ang patotoo ni Manang Fe, at ang nakakapanghinang liham ni Isabel ay kumalat na parang apoy sa buong social media at mga pahayagan. Si Doña Aurora, na dating iginagalang at kinatatakutan, ay naging isang larawan ng kahihiyan. Ang kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay unti-unting lumayo. Ang kanyang mga telepono ay hindi na tumunog at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng panlilinlang at kalupitan. Ang kanyang pagiging walang puso at mapaghiganti ay hayagang tinuligsa ng publiko. Hindi lang iyon, nagsimulang umusbong ang mga investigasyon hinggil sa mga posibleng iligal na gawain na konektado sa pagpapalsipika ng mga dokumento at sa pagtatago ng impormasyon tungkol sa aksidente ni Isabel. Ang kanyang imperyo ay nagsimulang gumuho at ang kanyang dating kapangyarihan ay naglaho na parang usok. Isang malaking iskandalo, ang ina ng kilalang arkitekto na patunayang utak sa panlilinlang. Iyan ang headline ng isang respetadong pahayagan. Ang reyna ng lipunan, ngayoy reyna ng kasinungalingan. Ito naman ang laman ng isang malawakang blog. Para kay Sofia, ang pagbagsak ay mas masakit pa. Ang kanyang pangarap na maging asawa ni Gabriel Reyes at magkaroon ng kapangyarihan sa lipunan ay nawala. Ang kanyang pangalan, na dati konektado sa prestihiyo, ay ngayon ay konektado sa kahihiyan at panlilinlang. Ang publiko ay kinutya siya. Tinawag siyang gold digger at co-conspirator. Ang kanyang mga kaibigan ay lumayo at ang kanyang pamilya ay nahihiya sa kanya. Isang araw, nang walang pasabi, umalis siya ng bansa, dala ang kanyang kahihiyan at tuluyang pinutol ang kanyang koneksyon sa pamilya Reyes. Ang kasal na pinagplanuhan ng matagal ay tuluyan ng nasira. Ngunit habang ang mundo ni na Doña Aurora at Sofia ay gumuho, ang buhay ni na Isabel, Gabriel at Elena ay nagsimulang magbago. Unti-unti, ngunit tiyak. Si Isabel, na dati binansagang magnanakaw at immoral, ay ngayon ay kinikilala bilang isang bayani. Ang kanyang kwento ng sakripisyo, pagtitiis, at matinding pagmamahal sa kanyang anak ay nakakuha ng simpatiya at paghanga mula sa publiko. Ang mga pahayagan at news programs ay nagsimulang maglathala ng mga artikulo at feature stories tungkol sa kanyang pagiging matatag. Maraming tao ang nagbigay ng suporta, hindi lang mula sa Barangay Maligaya, kundi maging sa mga ordinaryong mamamayan na naantig sa kanyang kwento. Ang kanyang pangalan ay nilinis, ang kanyang dangal ay ibinalik. Nang gabing iyon, matapos ang lahat, nag-iisa si Gabriel at Isabel sa silid ng hotel na lihim niyang inihanda. Si Elena ay natutulog na, sa wakas ay payapa. Sa kabilang silid, "Patawarin mo ako, Gabriel." Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinanas mo. Sana ay naging mas matapang ako noon."
Wala kang dapat ipagpaumanhin, Isabel. Sabi ni Gabriel, niyakap siya ng mahigpit. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang naging bulag. Ako ang naging mahina. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan ng aking ina. Pinabayaan kitang mag-isa. Patawarin mo ako, mahal ko. Ang mga luha ay dumaloy muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng pagpapagaling at paglaya. Nagsimula silang magkwentuhan. Ibinabahagi ang bawat sakit, bawat pagsubok na kanilang dinanas sa loob ng 10 taon. Pinag-usapan nila ang bawat takot, bawat pangarap na nawala, at bawat pag-asa na muling umusbong. Sa bawat salita, tila gumagaling ang kanilang mga sugat, nagiging malakas ang kanilang puso. Si Elena ang kanilang tulay, ang kanilang pinagmulan ng lakas. Ang kanyang inosenteng pagmamahal at walang hanggang pag-asa ang nagbigay sa kanila ng dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Sa bawat sulyap nila sa kanilang anak, nakita nila ang kanilang pag-ibig na nagbunga, isang pag-ibig na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang buwan ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay banayad. Lumuhod si Gabriel sa harap ni Isabel. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng isang singsing na may disenyong sampagita. Isabel, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 10 taon akong naghintay. 10 taon akong nawala. Ngunit ngayon, narito ka. Narito si Elena. Hindi ko nahahayaang may makapagsira pa sa atin. Hindi ko nahahayaang may makapagwalay pa sa ating pamilya. Tumingin siya kay Elena na nakatayo sa tabi nila, nakangiti, na tila alam na ang mangyayari. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumingin muli kay Isabel. Isabel Reyes, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Elena. Pakakasalan mo ba ako? Magtatayo tayo ng sarili nating tahanan, isang tahanan na puno ng pag-ibig, pagpapatawad at tunay na kaligayahan. Isang tahanan na para sa atin, para kay Elena, para sa ating pamilya. Ang mga luha ay bumagsak sa pisngi ni Isabel. Ang sandaling ito ay matagal na niyang pinangarap. Isang pangarap na akala niya'y hindi na matutupad. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para kay Elena. Para sa isang pamilya na matagal nang pinaghiwalay. Para sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Oo, Gabriel, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng matinding pagmamahal. Oo, Gabriel, pakakasalan kita. Sinunggaban siya ni Gabriel ng mahigpit na yakap, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho. Ang buwan ay naging saksi sa kanilang muling pagtatali ng pag-ibig, isang pag-ibig na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Ang singsing na may disenyong sampagita ay inilagay ni Gabriel sa daliri ni Isabel, isang simbolo ng kanilang muling pag-asa, ng kanilang bagong simula, at ng kanilang matibay na paninindigan na ang pag-ibig ay palaging mananaig. Si Elena ay lumapit sa kanila, niyakap ang kanyang mama at Papa Gabi ng mahigpit. Yehey! May pamilya na po tayo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Ang huling mga hadlang ay nabuwag na. Ang pag-ibig na matagal nang sinubukang sirain ay sa wakas ay nagapi ang lahat. Ang isang pamilya na matagal nang naghahanap ng pagpapagaling at pagpapatawad ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang daan patungo sa isang maliwanag at may pag-asa na kinabukasan. Ang bagong simula ay hindi lang isang pangako. Ito ay isang katotohanan na binuo sa matatag na pundasyon ng pagmamahal at katotohanan. Ang kanilang tahanan na matagal nang nawawala ay malapit nang matagpuan. Ang mga ilaw ng buwan at bituin ang naging saksi sa kanilang muling pagtatalaga ng pag-ibig sa dalampasigan. Ang singsing na may disenyong sampagita sa daliri ni Isabel ay hindi lamang isang palamuti, kundi isang matibay na simbolo ng kanilang muling umusbong na pag-asa.
ng kanilang bagong simula at ng kanilang matibay na paninindigan na ang pag-ibig ay palaging mananaig. Niyakap ni Elena ang kanyang mama at Papa Gabi. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan at sa wakas, ang pangarap ng isang buong pamilya ay natupad. Sa loob ng ilang linggo, ang lahat ng pagpaplano ay nagsimula. Hindi nais ni na Gabriel at Isabel ang isang marangyang kasal na puno ng kaplastikan at pagpapakitang tao. Ang nais nila ay isang kasalang simple, ngunit puno ng pagmamahal. Isang pagdiriwang ng muling pagtatagpo ng kanilang mga puso at ng kanilang bagong simula bilang isang pamilya. Isang araw na puno ng sikat ng araw sa isang maliit na hardin na puno ng mga sampagita sa Barangay Maligaya. Idinaos ang kanilang kasal. Ang hardin ay maingat na inayos. Ang bawat sampagita ay tila sumasayaw sa simoy ng hangin. Ang kanilang matamis na amoy ay bumabalot sa buong lugar. Ang mga kaibigan at kapitbahay ni na Isabel at Elena mula sa Barangay Maligaya ay naroon, kasama ang ilang matatalik na kaibigan ni Gabriel mula sa kanyang mundo. At syempre, si Manang Faye, na may luha sa kanyang mga mata, ay nakaupo sa harap. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Si Isabel ay napakaganda sa kanyang simpleng puting damit na tila gawa ng mga anghel. Ang kanyang mukha ay may ngiti na matagal nang nawala, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pag-asa. Si Gabriel naman ay nakatayo sa altar. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isabel. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal. Ngunit ang tunay na bituin ng araw na yon ay si Elena. Nakasuot ng puting bestida na may bordang sampagita, si Elena ay naglakad sa aisle. Hawak ang isang basket na puno ng puting bulaklak na tila mga perlas na nagbibigay liwanag sa kanyang landas. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa walang hanggang kaligayahan. Nang makarating siya sa harap ng altar, tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagkilala. Papa, bulong niya, halos hindi marinig, ngunit sapat upang marinig ni Gabriel. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang salitang yon. Isang salitang matagal na niyang pinangarap. Isang salitang nagpuno sa malaking butas sa kanyang puso. Nagyakapan si Gabriel at Elena ng mahigpit at ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga mata ni Gabriel. Ang sandaling iyon ay higit pa sa anumang karangyaan o kayamanan. Ito ang sandali ng katuparan ng kanyang pagiging ama, ng kanyang pagiging isang pamilya. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng damdamin. Ang mga pangako ay binitiwan, hindi lang sa pagitan ni na Gabriel at Isabel, kundi sa pagitan ng kanilang pamilya. Nang maghalikan ng bagong kasal, nagpalakpakan ng lahat, ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan at pag-asa. Ang Barangay Maligaya ay tila nababalot sa isang ulap ng pagmamahal at pagdiriwang. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng maliit na salusalo, puno ng simpleng pagkain, tawanan at mga kwento. Ang bawat isa ay nakaramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanila. Ang muling pagtatatag ng pag-ibig at katotohanan. Sa mga sumunod na buwan, ang pamilya Reyes ay nagsimula ng kanilang bagong buhay sa isang bagong tahanan. Hindi ito ang malaking mansyon sa Ayala Alabang, ngunit isang masarap na bahay sa isang tahimik na lugar sa labas ng Maynila, na dinisenyo ni Gabriel, ngunit may mga detalyeng pinalamutian ni na Isabel at Elena. Ang bahay ay may malaking hardin na puno ng iba't ibang halaman, at sa gitna nito ay isang saganang taniman ng sampagita. Ang bawat bulaklak ay paalala ng kanilang paglalakbay. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng pag-ibig, tawanan at pagpapatawad. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga likha ni Elena na ngayon ay malaya ng makapag-aral sa isang magandang paaralan. Ang kanyang talento sa pagguhit ay mas lalong umunlad at ang kanyang mga guro ay hinangaan ang kanyang sining. Si Elena ay naging isang masigla, tiwala
at masayahin na bata. Malayo sa payat at malungkuting bata na nagtitinda ng sampagita. Hindi na siya nag-aalala sa kinabukasan. Alam niya na mayroon siyang pamilyang magmamahal at magtatanggol sa kanya. Si Isabel, na ganap ng gumaling, ay muling binuhay ang kanyang pangarap. Nagbukas siya ng isang maliit na tindahan ng pananahi sa Barangay Maligaya, kung saan hindi lang siya nagbebenta ng kanyang mga disenyo, kundi nagtuturo rin sa mga kababaihan na may mahirap na kalagayan. Ang kanyang tindahan ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagbibigay kapangyarihan sa komunidad. Ang kanyang mga kamay, na dating gasihi nagtastas ng sampagita para mabuhay, ay ngayon ay gumagawa ng magagandang damit, nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Si Gabriel naman, sa wakas ay natagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ang kanyang trabaho bilang arkitekto ay mas lalong naging makabuluhan. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at talento upang tulungan ang komunidad ng Barangay Maligaya. Nagdidisenyo ng mga bagong proyekto para sa komunidad, tulad ng sentro ng kabataan at klinika. Hindi na siya nagtatrabaho para sa pera o reputasyon, kundi para sa pamilya, para sa pag-ibig at para sa pagbibigay katuparan sa mga pangarap ni Isabel at Elena. Ang dating malungkuting arkitekto ay naging isang masayahin at may layuning tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit ang kwento ay hindi magiging kumpleto nang walang pagbanggit kay Doña Aurora. Matapos ang iskandalo, ang kanyang mundo ay gumuho, ang kanyang pangalan ay nasira, ang kanyang mga kaibigan ay lumayo, at ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Napilitan siyang harapin ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kalupitan, at ang resulta ng kanyang mga ginawa. Sa loob ng malaking mansyon, nag-iisa siya, puno ng pagsisisi at kalungkutan. Ang dating matigas na Doña Aurora ay unti-unting lumambot, na pagtanto ang halaga ng pagmamahal at pamilya na kanyang sinira. Hindi sila nagkaroon ng agarang pagpapatawad. Ang sugat na ginawa ni Doña Aurora ay napakalalim. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng maliit na pinto para sa pagpapagaling. Paminsan-minsan, ipinapadala ni Elena ang ilan sa kanyang mga gawa. Isang simpleng guhit ng mga sampagita o isang sulat tungkol sa kanyang pag-aaral kay Doña Aurora. Hindi ito direktang pagpapatawad, kundi isang pagpapakita ng pag-asa, isang paalala na ang pag-ibig at inosensya ay mas malakas kaysa sa galit at paghihiganti. Isang araw, bumisita si Gabriel kay Doña Aurora, hindi para magalit, kundi para makipag-usap. "Ina," sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado. "Kailangan nating matuto sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa akin o kay Isabel, kundi para sa iyo. Para makahanap ka ng kapayapaan." Walang agarang kasagutan si Doña Aurora, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang maliit na kislap ng pag-unawa, isang simula ng pagsisisi. Ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay, ngunit ang unang hakbang ay ginawa na. Sa huli, ang munting pag-asa ay isang kwento tungkol sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig, ng katotohanan na palaging mananaig, at ng pagpapatawad na nagbibigay laya. Ang isang tunay na tahanan ay hindi lamang isang gusali na gawa sa kahoy at semento, kundi isang lugar na binuo sa mga pundasyon ng pagmamahal, paggalang, pag-unawa at pagpapatawad. Si Elena, ang batang babae na nagtitinda ng sampagita, ay lumaki sa isang tahanan na puno ng kaligayahan at seguridad. Isang tahanan na matagal na niyang pinangarap. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliyab sa lungkot, kundi sa pag-asa at kagalakan. Siya ang simbolo ng kanilang pag-ibig, ang kanilang munting pag-asa na nagdala ng liwanag sa madilim na nakaraan. Ang pamilya ni Gabriel, Isabel at Elena ay isang patunay na ang pag-ibig ay maaaring malampasan ang anumang pagsubok, anumang kasinungalingan,
at anumang diskriminasyon. Ang kanilang kwento ay isang paalala na sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng mundo, ang pinakamalaking kayamanan ay ang isang tahanan na puno ng pag-ibig, isang tahanan na nagbibigay ng seguridad, at isang tahanan na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. At sa puso ng bawat isa sa kanila, ang bawat sampagita ay patuloy na namumukadkad, nagpapalaganap ng matamis na amoy ng pag-ibig, pag-asa, at isang bagong simula.